magpa-hair follicle test ang Pangulo. May mga kondisyon po para lang mapakita daw yung sinceridad po ng ating Pangulo dun sa kanyang ulit-ulit, paulit-ulit, uulit-ulitin ko, uulit-ulitin natin. Peke, ang video. So nag-collab to, nag-join forces to para sa mga Duterte. Pero syempre, di naman nila aminin yan. Ako, mas nakatutok ako sa pag-isahin namin, hamigin, i-consolidate namin lahat ng mga puwersang sumuporta sa Akbayan, sa Kikobam, pati sa ML, party list, and take that ball and run with it forward. Pero ma'am, Sa mga issue, kasi magpapaganda ng pangalan yan hanggang 2028. Sa 2028, pag feeling nila, malakas na sila dahil Di kami natatakot sa katotohanan. Boses ng masa aming pinapakinggan. Jomalon TV, isu ng bayan. Ating pag-usapan. Tunay na balita, walang kinakampihan. Sumasalamin sa katotohanan lamang. Para sa mamamayan. Totoo ang laban, hindi puro drama, di rin chismisan. Lahat ng tanong may klarong kasagutan. Kasama ka dito sa diskusyon, boses mo may halaga sa solusyon. Laging alerto, mapagmatsyag, truth ang hanap. Di kami natitinag, walang palusot, walang dayaan. Tunay ang serbisyo, diretsong usapan. Jomalon TV, issue ng bayan. Ating pag-usapan. Tunay na balita, walang kinakampihan. Sumasalamin sa katotohanan lamang. Para sa mamamayan. Totoo ang laban. Walang kulay, walang kampi. Balita, talakayan, katotohanan para sa bayan. Diba? Sabi sa inyo, ang ganda ng kanta natin, ng jingle natin, diba? What's up mga kayon? Welcome back pa rin syempre dito lang sa Jomalon TV para sa programa natin ay Issue ng Bayan. Ating pag-usapan, tunay na balita, walang kinakampihan, sumasalamin sa katotohanan lamang. May 22, araw ng Huwebes. Dito sa Pilipinas, kaya naman magandang umaga, hapon o gabi sa inyo lahat. Mega love shoutout sa lahat ng mga members natin dito sa Jomalon TV. Meron po tayong membership button dyan just in case na gusto nyo, nakakaluwag-luwag at gusto nyo sumuporta sa akin. Maraming salamat po. Meron po tayong button for join membership dyan. Okay? Kung hindi naman, paki-double check mga kayo kung gusto nyo sumuporta sa Jomalon TV. Paki-subscribe na lang. At pakiclick na lang yung bell icon para lagi kayong updated sa mga videos, upload, mga issues na bayan na kailangan natin pag-usapan dito sa channel natin sa ating podcast. Mega love shoutout sa lahat ng mga viewers natin, OFW pati na rin dito sa Luzon, Visayas, Mindanao sa lokal. Siyempre maraming salamat po sa pagsuporta nyo sa akin. Yung pagsimpleng pag-like and share ng video natin, suporta nyo na po yan sa akin. At pati na rin po yung pag-subscribe nyo, pakitang supportan nyo na rin po sa akin yan. Maraming salamat kung gagawin nyo po. Okay? Tapos meron tayo reserva o backup na channel dito. Alam niyo, nauuso yung pagka masyado kang pabibo sa Duterte. Nakikita ng mga kalaban, nire-report, minamas report hanggang sa ma-takedown. Mina-takedown na naman ako isang channel kahapon. Yung channel natin doon kay Along Malapitan na takedown na naman. Diyos ko. Grabe. Paki-subscribe mga kayo When Tito Talks Out of Politics. Pinag-uusapan natin dito marriage, advices, lahat. Problema, anxious ka man, depressed ka man, pinag-uusapan natin dito yan. When Tito Talks. Podcast din natin yan. Meron ding Spotify yan. When Tito Talks. Pagka mahilig ka sa mga pagkain, Filipino street food, mga buffet, mami pares, mura na, marami pa. Sisling, bulaluhan, Tito Jom, Tito ng ina mo. Pagka na-miss nyo. Okay? Out of Politics, meron tayong mga ibang pinag-uusapan mga channel dyan. Paki-subscribe at paki-click na rin yung bell icon para lagi kayong updated sa mga videos na ina-upload natin. Araw-araw. Lahat yan pinupunan natin. Alright? National, local, ina-upload na natin yan. Lahat ng issue na pwede natin pag-usapan dito, pag-uusapan natin. Unahin na natin ito. Eden Santos.
Grabe. Talagang ang tindi nito pero bilib ako rito sa kung paano niya pakuluin yung dugo. Round 2 ni Auntie Claire ninyo. Paulit-ulit na naman daw si Eden. Paulit-ulit. Panoorin natin. Tapos, ang susunod na video natin yung kay Risa, yung kapihan nila. May pinag-uusapan sila doon. Eto maganda. Pag-usapan natin. Bigyan natin ng reaction. Grabe May nakikita akong may plano. Unahin muna natin si Eden Santos. Ladies and gentlemen, Undersecretary Claire Castro, the Palace Press Officer. Hero shot, no? Kita mo yung hero shot? Salita na. Magandang umaga, Malacanang Press Corps. Welcome sa ating press briefing ngayong araw. Simulan natin sa good news na hatid ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Good news, sa bagong Pilipinas. Dekalidad, masarap, at katumbas ng mamahaling bigas. Yan ang ilan lang sa mga komento ng mga nakakain na ng 20 pesos kada kilong bigas. Ang tanong, kayo ba bumili ng 20 pesos na kilo ng bigas? At naisaing nyo ba sa kanya-kanyang mga bahay nyo? Siyempre, hindi. Dahil ang bigas ninyo, mamahalin, di ba? Na nabibili ngayon sa mga kadiwa ng Pangulo. Pakinggan natin ang kwento ni Nanay Ilda ng Caloocan na nagpapasalamat sa pangakong natupad na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Panoorin po natin Mema lang, no? Masabi lang na natupad yung pangako nung yung campaign promises, Aning no? para kay Nanay Gilda. Kaya very satisfied siya sa 20 pesos kada kilo ng bigas na kanyang nabili sa Kadiwa Store sa kanilang lugar sa Amparo, Caloocan City. Hindi niya raw kasi inakala na sa 20 pesos ay may maganda na siyang klase ng bigas. Malaki aniya ang kanyang natitipid dahil sa programang ito ng gobyerno. Ang ng isip ng tao, 20, ang pangit niyan, parang hindi natin makain. Alam mo, nung bumili ako, sinaing ko, ay ang ganda. Ang puti, ang alsa, hindi madaling mapani. Pagkain na rin namin sa bahay. Ang laking tipid, sobra. Kaya nagpapasalamat siya sa inisyatibong ito. Sobrang salamat, sobrang ang laking tipid. Hindi lang siya nangako, tinupad niya. Wow! Sana tuloy-tuloy. Kahit wala na siya, sana tuloy-tuloy. Sinamahan namin si Nanay Gilda na isaing ang kanyang biniling 20 pesos na bigas. Siyempre, dokumentaryo nyo yan Sasamahan nyo yan. Kung talagang maganda at dekalidad ang klase nito. Sapat na aniya ang 2 takal ng bigas para sa kanilang hapunan ng kanyang mga apo. At kung minsan pa nga ay may natitira pa na siya naman niyang isinasangag sa umaga. Ang lupit naman. Ilang beses niyo po siya hinuhugasan? 2, 3, ganyan. So dapat, kahit 2 o 3, kasi malabo siya, kasi bagong ani. Pag bagong ani, malabo siya talaga. Walang bato, walang, ang tawag doon, walang palay. Grabe naman yung papuri. Tubig, kasi nga, maansa siya. At nang maluto, Ma'am, kumusta yung sinaing natin? Nakita mo naman, di ba, sobrang ansa. Wow. Siya isang pambarangay. Yung sa barangay. Mabango siya. Sarap siya, malambot, nabuhaghag. Para siyang yung tagpipit lang sa kain. Kwento nyo Kwento nyo yan di sige. Grabe naman talaga, no? Ito yung sinasabi ko na, putya, binuhat mo na yung bangko. Pati lamesa, binuhat mo pa. Kwento nyo yan di malamang kayo bida dyan. Kami na naman ang masama dyan. Di ba? Ang tanong, di ba? Ang tanong, kayo ba bumili at sinaing at kinain nyo? Dapat nauuna kayo. Lead by example. Di ba? Kung talagang maganda. Hindi ko nilalait Hindi ko nilalait. Kasi yung video na pinapano nyo, parang namang di ba? Parang namang sobrang kabutihan naman talaga dun saan. Para naman kami pinanganak kahapon. Di ba mga kayo? Gets niyo ako? Okay, sige, kung may 20 pesos na kilo na bigas, bakit dyan lang sa inyo? Kami ba hindi naghihirap? Di ba? Dapat lahat. Hindi lang selected. Di ba? Dapat lahat. Lahat yan. Meron na nagbebenta sa lahat-lahat ng 20 pesos na kilo ng bigas. Di ba? Hindi yung kailangan pa namin pumunta sa mga Kadiwa store. Di ba? Talagang dapat available sa lahat. Panoorin pa natin to. At handa na po tayong tumugon sa inyong mga katanungan. Clay Pardilla, People's Television. Good morning po, Yusek.
Yusek, even former presidential advisor Attorney Panelo believes that Attorney Harry Roque is not a victim of political persecution, and it appears daw po that he is a pogo lawyer and was encouraged to go home. Si Attorney Roque naman po sinabing nag-aaksaya daw po ng pera ang gobyerno para sa paghahanap po sa kanya dahil bumuo pa po ito ng tracker team. May we know po your response? Thank you. Mukhang si Atty. Harry Roque. Nagsama talaga, no? Sorry. Mukhang si Atty. Harry Roque na lang naman ang naniniwala sa kanyang pananaw na may political persecution. Ito malamang ay ang pagtatago niya ng kanyang maaaring liability at ang kanyang pagsama-sama sa mga Duterte ay ginagawa niyang panangga para ipatunayan na mayroong political persecution. Pero kahit ang kanyang dating naging kaalyado ay hindi naniniwala sa kanyang mga tinuran. At patungkol sa nag-aaksaya ng oras, ang paghahanap ng isang fugitive ay hindi pag-aaksaya ng oras. Kung siya ay concerned sa pondo ng bayan, dapat noong pang 2016. At kung sinasabi nga niya na siya ay concerned sa pondo ng bayan, hindi ba mas maganda kung mag-voluntaryo na siyang umuwi rito para hindi na siya pag-aksaya ng oras at ng pera ng gobyerno? Paano nga? Tristan Nadala, Newswatch. Iko-contempt ninyo. On a different topic. Tristan, Newswatch Plus. Yusek, morning po. Yung dun lang po sa reconciliation na nabanggit ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang podcast, while maraming nag-welcome on this offer of the President, yung ibang political analysts believes that while unity is important, reconciliation should still be grounded on principles like truth, accountability, and respect for institutions. So parang how does Malacanang respond to concern that reconciliation may come at the expense of accountability? Lalo na po, for example, nahaharap din si Vice President Duterte sa impeachment trial. Tandaan po natin, wag po tayo mag-focus na sinasabing open for reconciliation para lamang sa mga Duterte. Maliwanag po ang sinabi ng Pangulo sa lahat ng tao na maaaring hindi kapareho ng kanyang paniniwala o ng prinsipyo o ng polisiya. Mas maganda kung lahat ng tao ay makakasundo niya para po sa taumbayan, para magkaroon na po ng tuloy-tuloy na pagtatrabaho. Di bumaba na siya para talagang magkasundo na tayo lahat, no? Di ba? Baba ka na kasi talagang talagang wala eh. Talagang yung trust rating mo, lagapak. Talagang grabe, mas lumala. Mas lumala. Ikaw na nga mismo, aminado na nga si Mr. President na nagkulang nga talaga ang kanilang sangay, ang bagal daw, na bakit parang pagka may inutos daw siya, bumabalik sa kanya, 'di ba? Walang initiative yung mga nasa head ng sangay. Kung ganyan, bababa na ako. 'Di ba? Sundin na natin kung talagang nagseserbisyo kayo sa taong bayan. Sundin natin kung ano yung gusto ng taong bayan na paupuin si BP Inday Sara. Hindi nyo nga mapauwi si Tatay Digong kayo nga nagpaalis Tapos gusto nyo makipagkasundo, di ba? Sa bansa. So wag nating isentro ang open for reconciliation sa mga Duterte. Ayaw mo lang Hindi po gagawin ng Pangulo na lumabag sa batas para lamang sa isang reconciliation. Follow-up lang po, Yusek. Siguro po, parang it's an open for all. Pero yung sabi naman po ng mga kaalyado ni dating Pangulong Duterte like Harry Roque and Panelo saying that reconciliation is only possible if the President takes steps to bring former President Rodrigo Duterte back to the country. Ito po ba ay anong response po ng Malacanang dito sa comment nila? Tandaan po natin, hindi po magpapahawak sa leeg at hindi po magpapadikta ang Pangulo sa mali. Hindi po tatalikuran at babaliktarin ng Pangulo ang batas para lamang pagsilibihan ang personal na interes ng iilan. So, tandaan po natin, lagi pong sa batas ang Pangulo. Kaibigan o batas? Batas pa rin po ang pipiliin ng Pangulo. So, in short, ayaw rin niya makapag-reconciliation. Di ba? Kasi kung gusto niya makapag-reconciliation, syempre, sasabihin ng mga Duterte na pauwiin mo si Tatay Digong dan baka sakali pa lang, ha? Baka sakali pa lang na magkasundo. Pero di ba sinabi ni BP Inday Sara na hindi siya kayang bilhin, di ba? Hindi siya makikipagkatapat ng pera, yung mga ganun. Mukhang malabo din di ba? Kung malabo din. So in short, sinabi lang niya yon na gusto niya makipag-reconciliation, pero sa totoo lang, alam naman niyang isasagot nila BP Inday Sara, hindi pa pwede, o may kondisyon, ganun din yun. Ayaw na rin niya, di ba? Eden Santos, Eden. 25.
Gaya din po na nabanggit nila, Yusek, good morning po. Bukod po dun sa issue nung pagpapauwi ng Pangulo, kung talagang sincere daw po siya dun sa pakikipagkasundo sa mga Duterte, baka pwede rin magpa-hair follicle test ang Pangulo. May mga kondisyon po para lang mapakita daw yung sinceridad po ng ating Pangulo dun sa kanyang pakikipag-reconcile or pakikipagkasundo sa mga Duterte. Ano pong reaksyon ng Malacanang dito? Ulit-ulit, paulit-ulit, uulit-ulitin ko, uulit-ulitin natin. Peke, ang video na siyang pinespread or isiniwalat nitong si Atty. Harry Roque. Dapat pa natin siyang paniwalaan? Uulit-ulitin ko, paulit-ulit na lamang siya. Hindi sinagot. Hindi sinagot, no? Hindi sinagot. Ang galing niya, no? Ang gaslighting mo tayo. Uwi na naman tayo sa hair follicle drug test. Yusek, follow-up lang po. Yeah. Ayaw pakita hindi talaga, naman din po no? batay dun sa video lang yung panawagang magpa-hair follicle test ang Pangulo. Bukod po doon, medyo... Paulit-ulit po ulit? Hair follicle test po ulit? Yun po yung ilan sa tingin nyo ba, meron silang Kaya mo yan, Eden. karapatang magbigay ng kondisyon, kapalit nung sinasabi po ng Pangulo natin na reconciliation. Para makipagkasundo. Ang pakikipagkasundo po ay para sa taong bayan, hindi para sa personal na interes ng iba. Gagalit. Alalahanin po natin, maliwanag, uulit-ulitin ko ang sinabi ng Pangulo, sa lahat ng tao, gusto niya pong makipagkasundo para magkaroon ng stability, magampanan ang dapat magampanan at hindi madiskaril ang trabaho ng gobyerno. Ayaw po niya ng away. So, ang awayan na to, ang siya nagpapabagal Siya nga gumawa niyan, sa trabaho ng gobyerno dahil puro paninira. Puro fake news na natatanggap ng Pangulo. Siya nga gumawa niyan, di ba? Pili mo, sino ba nag-utos na dalhin si Tatay Digong sa dahig, di ba? Napaka-imposible naman na nasasabihin niya, hindi niya alam or hindi wala siyang go signal. Siyempre, alam mo yan, presidente ka di ba? Alam mo yan. So, ang pakikipagkasundo sa Alam mo, hindi makatingin kay Eden. lahat, hindi lamang para sa mga Duterte, ay tama lang po na gawain ng Pangulo bilang ama ng bansa. Magsasakripisyo na siya kahit siya na po yung sinisiraan. Kahit siya na po yung binibigyan na maling kwento at binibigyan at ginagawa ng peke na video. Talaga lang Yan po ang dapat na gawin talaga ng isang ama ng bansa. Salamat po. Dapat nga, nagkikinig ka Sinabi mo na rin na ama ng bansa. Dapat magkinig ka rin sa mga sa mga anak kung ikaw ang ama. Di ba? Kita mo nga, ang dami nang nagre-reklamo sa'yo. Ang dami ng kaguluhan. Bili mo, zero budget nga ng PhilHealth. Naandin, no? Yung kay dapat, ang tinanong ni Katong Ying, kay Bongbong, kay Mr. President, bakit hindi binigyan ng budget ang PhilHealth? Di ba? Hindi yung anong solusyon sa PhilHealth. Nakikita doon nila na haba-haba ng pila sa PhilHealth. Oo. Kahit sila naman talaga, mahaba naman talaga pila sa PhilHealth. Never namang sa hospital, yung mga pampubliko, lahat naman niya mahaba pila. Never namang humina pila dyan. Dapat, ang tinanong mo, Katunying, kung bakit binigyan ng zero budget ang PhilHealth at kung bakit may mga blanco yung gaan. Di ba? Follow-up, Ivan Mayrina, GMA Integrated News. Panoorin na natin to. With due respect, Yusek, ang sinasagot po ng Pangulo dun sa reconciliation, diretso po yung tanong, ay tungkol sa mga Duterte. He was responding to a question specifically, reconciliation with the Duterte. Yes, hindi sa taong Kaya bayan. po sinabi niya, opo, kasama ang mga Duterte. Pero wag natin pong isentro sa mga Duterte. Dahil ang sinabi niyang sumunod ay gusto niya pong makipagkasundo sa lahat ng tao. Ito po yung sinabi niya. Ayaw ko ng gulo, gusto kong makasundo ang lahat ng tao. Mas maganda. So, kung isa pong parte ang pakikipagkasundo sa mga Duterte, maganda po yun. At ang malinaw po, the offer of reconciliation should not come with any conditions. Yun po ang gusto nating sabihin. Opo, ito naman para sa taong bayan at para sa bansa. Salamat po. Another follow-up, Pierre Pastor, bilyonaryo. Hi, Yusek. Dun sa reconciliation and ayaw ng politika, clarify lang po, hindi po ba ipapakita ng Pangulo
nahahabulin niya o pananagutin kung nagkasalaman? Nagsisimula. Yes. Okay, Kasi medyo meron pong na makikipagbati ba at may ayaw ng politika kung talaga namang nagkasala. Dapat po ba, hindi po ba dapat ipakita ng Pangulo na hahabulin niya ang mga nagkasala? Nung sinabi at tinanong siya kung open siya for reconciliation, wala pong nabanggit na hindi niya ipapatupad ng batas. Wala pong nabanggit na magpapatawad siya kung may nagkasala. So ang reconciliation lamang po ay para hindi na magkaroon ng gulo. At para magkaroon nga po siya nga gumawa ng gulo niya ang kanyang mga pangako sa bayan. Labo nyo naman. Thank you. We have time for one more question. Alvin Baltazar, Radio Pilipinas. Wala pa magtatanong dyan sa inyo na maangas, maliban kay Eden? Yusek, on other matters naman. May latest ba sa OWA after ng pagkakatanggal kay Mr. Arnel Ignacio? Is there any development sa agency? Opo, sinabi po natin na si former OWA Administrator Arnel Ignacio, hindi po siya nag-resign, siya po ay tinanggal. Dahil sa mga anomalyang nabanggit na po ito ni Secretary Hans Kakdak. At maliban po dyan, mayroon pa pong isa na makakasama, ang Deputy Director na si Emma Sinclair. Pareho po silang tinanggal, hindi po sila pinag-resign. Ito lamang po ay isang senyales, maaari nating sabihin na ito ay panawagan ng Pangulo sa lahat ng mga nagtatrabaho sa ilalim niya. Nagampanan ninyo ang inyong trabaho. Huwag tanggalin ang pangluloko o lokohan sa inyong pagtatrabaho dahil hindi po mangingimang Pangulong tanggalin kayo sa pwesto. You will all be fired kapag hindi nyo tinupad ang inyong mga obligasyon sa bayan. Sana siya rin, no? Thank you very much, Yusek Claire. Di ba? Sana siya din. Di ba? Kasi siya nga nag-umpisa ng gulo eh, di ba? Ang dami niyang lapses, ang dami niyang mga hindi nagawa. Pinilit na lang eh. Yung bigas, sa tingin ko, sa sarili ko opinion, pinilit na lang yan para mapagtakpan yung issue na naman. Di ba? Ito ang bago tayo pumunta kay Risa, no? Nakakapagtaka lang talaga. Minsan hindi ko mapaglilay-lilay eh. Biri mo yung senyas ni Bam na 2, tapos si Kiko 5, tapos lumabas sila sa ranking. Yun yung ranking nila, 2 and 5. Or baliktad man. Tapos di ba yung post ni Ate Shawi na bakit ayaw nyo iboto si Kiko? Tapos ngayon biglang nanalo yung dalawa. Di ba? Dilawan. Di ba? Saka, napapansin ko talaga may collaboration. Yung Dilawan, saka yung Pinklawan, saka itong si administrasyon. Merong yan. Merong collaboration yan. Kumbaga sa vlog, nag-collab yan. Nag-collab yan. Kasi hindi ko talaga lubos maisip. Sorry I'm sorry. Pero sorry, not sorry. Pero hindi ko talaga malubos makakaisip na talagang papasok si Bam, pati na rin si Kiko. Sa totoo lang. Merong magic hocus-pocus yan talaga. Ang daming hindi nakapasok sa PDP laban na mas, I think, na talagang deserving. Opinion ko to. Sila Rodriguez. Diba? Sila Raul Lambino. Sila Atty. Diba? Grabe ngang rito. May hocus-pocus yan o minagic yan. Panoorin natin itong kapiyan sa Senado. The President said na ayaw niya na ng kaaway. Gusto niya ng unity. Again, we heard that word again. Kayo, ano ang posisyon niyo dyan? Oh well, who can argue with unity, no? Unity with a lowercase u. Lahat ng di lang Pilipino, lahat ng tao mas gustong nagkakaisa tayo lagi sa lahat ng espasyo. Of course, politics is a very competitive arena. So, ideally may principled unities, pero sa panahon ngayon na napaka-diverse talaga ng mga boses nating mga Pilipino at talagang palagay ko naghihingi ng representation at nagpakita ng lakas yung mga pwersang iyon nitong nakaraang eleksyon that it's important para sa amin na nagtatrabaho sa loob ng political institutions to provide that pole or that center of gravity and that leadership para mag-contest sa mga nangungunang paksyon sa ngayon. Pero ma'am, yung willingness niya to reconcile with Duterte's
Hanggang sa anong level ba dapat yun? Good luck po sa kanila kung papaano nila magagawa yon. Of course, the level, it's up to them to determine. Ako, mas nakatutok ako sa pag-isahin namin, hamigin, i-consolidate namin lahat ng mga puwersang sumuporta sa Akbayan, sa Kikobam, pati sa ML, party list, and take that ball and run with it forward. Pero ma'am, yung reconciliation, it doesn't mean na kalimutan na kung ano man yung mga kinakaharap na mga issue at kaso ng ilang pamilya doon. Well, since si Presidente ang nagbabanggit ng reconciliation, siya at sila ang kailangan mag-set ng terms. Hindi naman ako, wala naman akong makialam doon. Mas talaga tututok ako sa isang tunay na pagkakaisa. Talaga lang Kasi paulit-ulit yung 2028 and it's also in everybody else's minds. We're an election crazy country. Would you now consider running for president? I think yung ganyang tanong Gustong-gusto niya yan. Gustong-gusto niya yan. And yung natural competition about it naturally will come somewhere up the road pa. Pero ang priority ko sa ngayon, at sinasabi ko yun sa lahat ng mga kasama at kaalyado, lalo na itong unang 9 na buwan after the election, pag-isahin talaga. Gusto mo yan eh. Hindi, gusto mo yan. Gusto mo maging presidente. Siyempre, lagi ko naman sinasabi niyan, lahat naman. Diba? Siyempre, you dream or you aspire doon sa dulo ng ng hagdanan. Wala namang nangaharap na pababa eh. Diba? Halimbawa, senado ka, tapos gusto ko tatakbo akong chairman. Diba? Wala namang ganon. Siyempre, lahat naman yan pataas. Pwede mo naman sabihin na, gusto ko din maging presidente, Risa. Diba? Pwede mo naman sabihin ganon. Dahil mo pa sinabi, nagpalabo ka, pwede ka naman magkanton. Hamigin, i-consolidate. To a greater degree than we were able to do after 2022. Mag-consolidate kami. Kahit yung process of selection ng strongest possible slate namin sa 2028 na lalaban at mananalo, we can decide that somewhere up the road. Tingin ko, ang pinaka-urgent sa mga importante sa ngayon is magkaisa these 9 months. Pero ma'am, yung mga resulta ng midterm election, sinasabing parang pwedeng bumalik at lumakas uli yung pink lawan. Sabi nyo lang yan. Hindi naman nawala ang dilawan or pinklawan or pink. Alam ko parts sila nung naging mga tagumpay namin ngayon. At nadagdagan pa namin. So, nagkulab dynamic siya and growing. At yun yung nagbibigay sa akin ng pag-asa at fighting spirit para sa mga susunod na laban. Kasi kung pink lang, kung dilaw lang, I don't think makakapasok kahit isa eh. So nag-collab to, nag-join forces to para sa mga Duterte. Pero syempre, di naman nila aaminin yan eh. Diba? Wala namang umamin. Kung halimbawa yung admin, tinulungan nila ang pink, tinulungan nila ang dilaw. Di naman nila aminin yan eh, diba? Pero kita mo, diba? Parang inamin na rin ni Senator Risa dito na nag-collab sila, nagtulungan sila para makabuo ng isang malakas na pang-aasar na grupo at naipanalo nila, di ba? Yan kasi yung nila eh. BAM, Kiko, ML, Akbayan. Yan ang pampront nila. And I think maghahanda to, magpapalakas to para sa 2028. Huwag nyo nga kaming gaguhin. Pucha, ginagawa nyo naman kami parang pinanganak kahapon. Puta, wala naman ganun, di ba? Siyempre, hindi nyo aaminin yan. And gets naman namin yun na talagang hindi nyo aaminin na may plano ka, na gusto mo, di ba? Sasabihin mo na nga lang na, talaga, pwede, plano ko din, kung papalarin. Ang dami nyo pa sinabi, nagpalabok pa kayo. Di ba? Ginagawa nyo na naman kaming pinanganak kahapon. So, nag-mature na ba yung mga botante natin, ma'am? I think every day na nabubuhay tayo bilang isang lipunan, nagmamature tayo by force of circumstance, by force of suffering, sa dami ng dinadanas ng mga Pilipino, sa dami ng leksyon na natututunan natin, sa ayaw natin at sa gusto. I think yun yung naghuhugis sa ating mga boto, sa ating mga opinyon, sa ating mga posisyon sa iba't ibang issue. So patuloy kong aasahan yun. And yun yung dapat naming respetuhin and work with sa mga susunod na taon ng pag-oorganisa, pag-eduka, pag-mobilize. Hindi lang tuwing election, but every year in between. May plano Okay, yan. May Ann and then Marlon.
Ma'am, sorry, balikan ko yung sa minority issue. Kasi sabi nyo parang hindi option sa inyong, gusto nyo consistent minority kayo. Pero sa pag-uusap po with Senator Bam and Senator Kiko, sila din po ba ay gusto nilang mag-minority o may chance na sila po yung gustong mag-majority? Wish ko na magsama kami sa minority o sa isang independent bloc. Pero alam nyo naman, kaming lahat ng mga senador dito, we have our own decision-making process. We have our own pananaw. At nagre-respetuhan kami dyan, kahit at lalo na sa loob ng tinatawag kong oposisyon. So, hindi ko pwedeng i-presume ang anumang bagay. I have to hear it straight from the horse's mouth. So, sa tanong na ito, you will have to ask them. Basta ang sa akin, ang optimal scenario ko ay magsama-sama kami either sa minority or sa independent bloc, sa loob at sa labas ng Senado. Huling-huli na yan. Stop na natin to. Huling-huli na yan na may plano yan. Magpapalakas yan. So, tatrabaho yan ngayon. Magtatrabaho yan ngayon, maglilinis ng papel yan, sisingit yan sa mga usapin, sa mga issue, kasi magpapaganda ng pangalan yan hanggang 2028. Sa 2028, pag feeling nila, malakas na sila dahil nag-join force na sila ng Pink, Dilaw, sama mo na yung mga, siguro, konting admin dyan, o susuportahan sila na admin. Biri mo, 3 silang grupo na na magkakahiwalay, Pink, Yellow, saka administrasyon. 3 grupo sila. Handa silang mag-collab, kainin yung mga tampururot nila sa mga galing sa mga wet packs nila para lang sa mga Duterte. Ang Duterte, isa lang. Ganun kalakas. Ang Duterte, ang isang VP Inday Sara. 3 grupo. Parang ano to Game of Thrones. Diba? Kung napanood yung Game of Thrones, ganun, di ba? Nagkakampi-kampihan yung mga hari para kalabanin yung isang hari. Kung sino yung magre-reign. Diba? Obviously, Duterte talaga Duterte talagang alam mo yun? Duterte talagang uupo sa trono. Handang-handa itong 3 grupo na to. Sirain, trabahuhin, gapangin, pailalim, tirahin, yung mga, ngayon pa lang diba? Obvious naman, diba? Kita nyo naman, BP Inday Sara, impeachment. Tatay Digong pinansalat sa dahig. Akala nila masisira nila si Inday. Pag dinala nila si tatay sa dahig, hindi nila alam. Mas lalong lumakas, pumabor yung mga taong bayan, pumabor sa... Ito nga lang sa Comelec lang. Alam mo, hocus-pocus talaga yan Kung hindi lang hocus-pocus siya, makakapasok talaga Duterte dyan. Pag nakapasok sa Larol Lambino, Jimmy Bondoc, attorney, pati si attorney Vic, tapos kayo Alam nyo, tapos kayo. Kaya lahat ginawa nyo para talagang hindi makapasok yung mga attorney sa Duterte. Doon kasi kayo tapos. Di ba? Nag-gets nyo, mga kayon? Kasi sa sobrang lakas talaga ng Duterte, naghalo-halo pa ang balat sa tinalupan, 3 grupo para lang pabaksakin ang mga Duterte. Siyempre, hindi nyo naman naaaminin yan. Di ba? Hindi naaaminin yan Di ba? Wala namang umamin. Pero siyempre, hindi kami pinanganak kahapon. Yung style nyo, alam na namin yan. Iisa lang ang punterya nyo. Si BP Inday Sara lang. Si Tatay Digong, alam ko hindi nyo na, kasi matanda naman di ba? Pero kita mo naman, landslide sa Davao, di ba? Si VP Inday Sara ang puntirya nyo para hindi talaga siya makaupo. Gusto nyo talagang patayin ang sa larangan ng politika ang mga Duterte, pero diyan kayo nagkakamali. Sige, kita-kits tayo sa 2028, pero bago yan, impeachment trial nyo. Nalalabuan na yung impeachment trial, mga kayon. Nalalabuan na kasi ang dami ng attorney ang nakakaalam at nakikita nila talaga kung ano yung tunay na laban ni VP Inday Sara doon. At sinasabi nila na hindi nga talaga magpapatuloy ang impeachment trial na yan. Okay, mga kayon, maraming salamat sa pakikinig. Joe Malone TV, Issue ng Bayan, ating pag-usapan.